Sa gitna ng umiinit na kampanya, ipinagbawal ang pakikilahok ng mga kawani ng gobyerno sa partisan political activities pati sa social media. Pero ayon sa Bayan Muna, ito'y labag sa konstitusyon kaya sila na mismo ang humingi ng aksyon sa Supreme Court. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Unconstitutional. Yan ang buwelta ni Bayan Muna Party List nominee Nery Colmenares sa kontrobersyal na memorandum ng Civil Service Commission at 2016 Joint Circular ng Commission on Elections. Ngayong araw, naghain ang kanilang grupo ng Petition for Certiorari and Prohibition sa Korte Suprema na may layong labanan ang mga kautosang ito. Ayon kasi kay Colmenares, pag-atake ito sa freedom of speech and expression ng mga kawani ng gobyerno. Ng government employees may right to freedom of expression. Kung tingin niya yung kandidatong yan deserving na mamuno sa bansa natin, as a citizen may karapatan siya na mag-express niyan. Sa ilalim ng 2016 Joint Circular ng COMELEC at CSC, bawal makilahok ang heads of government units and offices sa anumang partisan political activity. Kabilang rito ang pagbuo o pagsama sa mga organisasyon, pagsasagawa o pagsama sa mga pagpupulong, pagbibigay o pagtanggap ng contributions, o kahit pagsusuot ng mga election paraphernalia na nangangampanya para o laban sa isang kandidato. Ganito rin ang nilalaman ng 2025 Memorandum ng CSC. Pero idinagdag dito ang probisyon na nais mag-regulate sa social media activity ng mga government employee. Partisan activity raw kasi na maituturing ang paglalike, comment, share, repost o kahit na pag-follow lang sa account ng isang kandidato kung mapatutunayan na ginagamit ito para makakalap ng suporta sa pangangampanya. Kabilang sa mga pinagbabawalan ang lahat ng miyembro ng civil service, career officers, mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at barangay officials. Hiling ng Bayan Muna, TRO para sa CSC memo at ideklarang unconstitutional and void ang COMELEC circular. Dahil bakit daw ang maliliit na empleyado bawal magpahayag ng suporta, pero ang mga nasa matataas na posisyon tulad ng mga elected official at cabinet members pwedeng mag-endorso ng kandidato. In fact, senador, congressman, cabinet member, presidential spokesperson, nagsasalita sa Malacanang for or against sa candidate, wala silang problema. So para sa amin, fair treatment lang sa ordinary government employee. Depensa ng CSC, sumusunod lamang sila sa batas. Ipinagbabawal daw kasi sa ilalim ng Konstitusyon, Administrative Code of 1987, Omnibus Election Code at Local Government Code ang partisan political campaigning para sa government officials at civil service employees. Paglilinaw naman ng COMELEC, matagal na nilang ibinasura ang 2016 Joint Circular kasama ang CSC. Sa isang 2024 decision daw kasi, pinapayagan na ang pagsali ng barangay and SK officials sa partisan activities. Hindi rin daw maaaring kasuhan ng electioneering ang mga job order at contractual employees. Sa kautusan ng CSC, ang sinumang mapatutunayang lalabag dito ay maaaring patawan ng 1 to 6 month suspension para sa first offense at dismissal from the service naman sa ikalawang paglabag. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.